Muli, magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pinagkalooban ulit tayo ng kanyang pagpapala at pribileyo upang pag-aralan ng kanyang mga salita. It's March 21, with all your heart. Sa Jeremiah 29 verse 13, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Kapag pala hinahanap natin si Kristo, hinahanap natin ang ating Panginoon ng buong puso, tayo'y makakatagpo o makakatikita o atin siyang makikita. At kapag atin siyang sinasaliksik at hinahanap. Many have not had that religious experience that is essential for them, that they may stand without fault before the throne of God. So marami ngayong mga relihiyosong eksperyensya na kinakailangan pala na ito'y ma-experience ng bawat isa sa atin upang tayo ay makatayo sa Panginoon na walang kasalanan, na walang kadumihan sa trono ng Diyos. So, ito pala mga experience natin sa buhay. Pinaparanas ng Panginoon ito sa atin para makapanagumpay tayo. Masubukan natin ang lahat ng bagay na nawa ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. The furnace fires of affliction He permits to be kindled upon them to consume the dross, to refine, to purify and cleanse them from the defilement of sin, of self-love, and to bring them to know God and to become acquainted with Jesus Christ by walking with Him as did Enoch. So, yung mga pagsubok pala sa buhay, ito yung paraan ng Panginoon upang mapalinis tayo, mapabanal niya tayo, para mawala yung mga depekto ng ating karakter. At dito niya tayo pinupurify at nililinis sa ating mga defilement ng kasalanan. Kapag tayo ay umiibig sa ating mga sarili, kinakailangan na mapapalitan ito at mawawala tayo, kinakailangan in short, tayo ay mamamatay sa ating mga sariling kagustuhan at mabuhay tayo sa pagkakilala sa Diyos na maging isang kamanggagawa niya at tayo lumalakad sa Diyos pamamagitan ni Kristo kagaya ng ginawa ni Enoch. That which is called praying morning and evening according to custom is not always fervent and effectual. It is with many a sleepy, dull, and heartless repetition of words, and does not reach the ear of the Lord. So kapag tayo nananalangin sa Panginoon araw at gabi, huwag po tayong mapanghinaan kapag hindi tayo o hindi niya agad ito napapakinggan o hindi niya ito agad pinapakinggan, dahil alam ng Panginoon ang mga ginagawa natin, ang ating mga hangarin. Kinakailangan always nating isumamo sa Panginoon ang ating mga daing. Hayaan natin kung yung panahon na lumipas na magbunga ang ating mga panalangin. Panatilihin nating mas magiging epektibo ang ating panalangin. Hindi man natin agad makakamit ang mga hinihiling natin, ngunit ang Panginoon mas nakakaalam kung paano at kailan niya ito didinggin. God does not need or require your ceremonial compliments, but He will respect the broken heart, the confession of sins, the contrition of the soul, the cry of the humble, broken heart He will not despise. So, tinitingnan ng Panginoon ang ating mga puso kung ito ba ay tapat sa Kanya. At kapag tayo mapagpakumbaba sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang ating makamit ang lahat ng pagpapala. At hindi gusto o hindi nire-require ng Panginoon yung mga sinasabi ditong mga pagsisakripisyo natin, yung ceremonial compliment natin sa Kanya. Ngunit tinitingnan niya kung paano tayo lumakad na may katapatan sa Kanya, na may bagbag na puso at nagsisisi na puso, na isinusumamo ang kanyang sariling kaso, ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Ipinagkaloob na ng Panginoon ang lahat ng bagay para makamit natin at ito yung ating magagamit upang tayo ay mabigyan ng pagpapala. At dinidinig ng Panginoon ang mga umiiyak at nagpapakumbabang puso. Hindi niya ito itatakwil, mga kapatid. We must have such love for Jesus that we will consider it a privilege to suffer and even die for His sake. We may tell the Lord all our trials, tell Him all our weaknesses, tell Him all our dependence upon His might and His power. So wag po tayong mahiya sa Panginoon kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tayo ay mahal na mahal ni Kristo. At binibigyan niya tayo ng pribilehiyo upang makamit natin ang kanyang pagpapala. At kahit na tayo ay mamatay sa pamamagitan ni Kristo, ay
may malaking tayong makakamit na tagumpay sa ating mga pinagdadaanan. Kaya sabihan natin si Kristo, o sabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pagsubok, aminin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, at sabihin din natin sa Kanya kung papaano tayo makapanagumpay nito. Tutulungan tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. This is true prayer. If ever there was a time when the Spirit of grace and supplication was needed to be poured out upon us, God Himself inditing our prayers, it is now. And the promise is to be brought before every church, and the simplicity of truth dwelt upon. Ask and you shall receive. It is faith, living faith that we need. Ito yung gusto ng Panginoon para sa atin, yung buhay na pananampalataya na humahawak sa mga pangako ng Panginoon. Ito yung tunay na panalangin na kahit anuman ang mangyari sa lahat ng oras, ibibigay ng Diyos sa atin ng Espiritu at ng Kanyang biyaya upang makamit natin ang lahat ng bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. At ang sarili mismo ng Diyos ay kinakailangan na ating makamit ang Kanyang karakter, mga kapatid. At ito'y require sa atin ngayon, habang tayo nabubuhay. Pagsikapan nating makamit ito. At ang pangako ng Diyos ay talagang para sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Lahat na naririnig ang Kanyang panawagan. Kaya wag po nating baliwalain ang Kanyang mga paalala at tagubilin sa atin. Humingi po tayo at ay bibigyan. Ito yung pananampalataya, buhay na pananampalataya na kinakailangan natin ngayon. The Lord will lead His people and guide them. The commandment will go forth from God as to Daniel, to help those making earnest intercession to the throne of His grace in their time of need. So, ang Panginoon ay talagang gagabayan niya ang Kanyang bayan para sila ay makapunta sa lugar na kung saan sila'y safety. At ang palatuntunan at kautusan ng Panginoon ang siyang magdadala kapag tayo ay magdadala sa kanila ng safety, ang nalalaman natin yung ginawa ni Daniel ay talagang sumunod siya sa Diyos, anuman ang mangyari sa kanyang buhay, siya man ay mamatay. At tinitingnan ng ating Panginoon, ng ating mga puso, kung tayo ba ay tapat sa Kanya. At tinutulungan niya ang bawat mapagpakumbabang humahawak sa pangako ng Diyos at lumalapit sa trono ng Kanyang biyaya. At ito'y tatanggapin sa panahon na ito'y kinakailangan. We need to open the heart to Christ. We need much firmer faith and more fervent devotion. We need to die to self and in mind and heart to cherish an adoring love for our Savior. So kinakailangan nating buksan ang ating mga puso upang makapasok si Kristo sa ating mga puso. At kinakailangan natin yung pananampalatayang humahawak sa mga pangako ng Panginoon na mas kapitan natin ito ng punong-puno ng mapagpakumbabang puso. Kausapin natin siya anuman ang ating mga pinagdadaanan. Kinakailangan meron tayong self-devotion, self-meditation, kung anuman ang meron sa atin. I-reconcile natin sa Panginoon. Isumamo natin sa Kanya ang ating kaso, mga kapatid. Dahil kinakailangan din na tayo ay mamatay sa ating mga sarili at ang ating mga puso at isip ay mapupuno ng pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. At siya lamang ang titingnan natin dahil marereflect sa ating buhay ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakaganda pakinggan, napakaganda ma-feel. When we will seek the Lord with all the heart, we shall find Him, and our hearts will be all aglow with His love. Self will sink into insignificance, and Jesus will be all in all to the soul. So kapag tayo patay na sa ating mga sariling hangarin, mas hinahangad na nating maluwalhati ang ating Panginoon. Hindi ito sa ating mga sarili dahil kaloob to ng ating Panginoon sa atin. Kinakailangan na ating tungkamtin, ating panghawakan, ating hanapin siya dahil siya ay nangako na atin siyang makikita. At kapag tayo ay naghahanap nga sa Kanya ng buong puso, tayo ay makakatagpo sa Kanya ng buong puso. At mapapansin natin na mapapalitan ang ating mga puso. Noon, naghahangad tayo sa makamundo. Ngayon, naghahangad na tayo sa mga makalangit na bagay. Tingnan natin at panghawakan natin ang mga bagay na hindi nakikita. At sa pag-aaral natin sa umagang ito, pinapahiwatig sa atin ng Panginoon kung paano tayong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hanapin siya ng buong puso. With all our hearts, mga kapatid.
Tingnan natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay tapat sa Kanya. Ngunit kung hindi man tayo tapat, mga kapatid, aminin natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. At nawa ay ma-reveal pa sa atin anuman yung mga depekto sa ating mga karakter. I-reconcile natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay upang tayo ay matulungan. Tingnan natin ang ating mga sariling kahinaan at mas lumapit po tayo sa Kanya. Dahil kahit na tayo ay naglalakad dito sa mundo na na punong-puno ng corruption, punong-puno ng kasalanan, ngunit si Kristo ay nanagumpay na nito. Kaya habang tayo tumitingin kay Kristo, huwag po nating tingnan nating mga sariling gawa upang hindi tayo ma-disappoint. Tanging si Kristo lamang ating titigan, hanapin siya ng buong puso, atin siyang makikita, atin siyang mahahawakan, at naririnig niya ang ating mga daing at ang ating mga pagpapasalamat. Kaya muli, maraming salamat mga kapatid. Nawa ay mabigyan ito sa atin ng paalala kung papaano tayong lumakad na may pananampalataya sa Kanya. God bless po sa ating lahat.